Soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan. Kabayan Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Hindi ko na-explain. Lagi naman natin itong ginagawa. Anong nararamdaman niya sa'yo? Energy reading to ha. Energy reading. Anong intention? Action? Anong nararamdaman mo? Vice versa? Ano ang hidden? Outcome? Advice. Sa mga gusto ng clarity, kuka pa rin tayo. We have the 2 card again. Mga gusto ng clarity at yung mga nag-ghost or mga hindi na nag-uusap, nagkahiwalay, kuha tayo ng mga messages. Tao na connect kay Scorpio. Sa mga gusto mga personal reading, all the details is in description below. Tingnan natin ha. Anong nararamdaman mo kay Scorpio? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sa iba sa inyo, gano'n. Anong nararamdaman mo kay Scorpio? Show me, show me, show me, show me. Tao na connect kay Scorpio, vice versa, anong nararamdaman niya sa'yo? The Ace of Wands. Ano naman ang intention mo kay Scorpio? The Nine of Wands. Equivalence of 10. Oh, okay. Ano naman ang action mo kay Scorpio, vice versa, the Moon. May ano yan? Border ka. Medyo, alam mo Scorpio, ang hindi to totoo sa'yo. Kumbaga, nahando yung point na medyo dark kasi yung color niya, no? Kukahanin natin, but there's a mystery situation pagdating dito sa connection. Or vice versa. Scorpio, anong nararamdaman mo sa kanya? The Page of Wands. Puro wands. Magkaaway ba kayo nito? Ano ang hidden ng connection nito? Ikaw to or siya? The Seven of Cups. Ano ang outcome? Oh! 3 of Swords. Hindi kayo Pero tingnan pa rin natin Ano ang advice? The Fool. Tama nga. Hindi nga ako nagkamali. Okay, Scorpio. Scorpio is, you need to focus sa iyong mga achievement, fulfillment this time. Focus ka daw sa sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. If there's a situation or time na kailangan mo mag-relax, mag-recharge, magpahinga, kailangan mo rin daw ng mental peace or mag-rejuvenate or you need to meditate sometimes. Then if you want, alagaan mo daw yung sarili mo at pahalagahan. Mag-trust ka daw sa intuition mo and then also, may mga bagay talaga na kailangan mong maintindihan or kailangan mong gumising dun sa bagay o sa sitwasyon na yon. Yan, finish the unfinished. Andito rin yung point na yung iba sa inyo is merong mga minamanifest kayo or anything desire, no? Na darating sa'yo sa hindi inaasahan na sitwasyon. Darating siya sa inyo. And syempre, mas more on being maturity is needed also sa nakikita ko dito. Kung may mga bagay, being a truth also, no? You need to be being a truth, speak it out, and then you need to restructure and to reveal yourself, no, ang sinasabi dito. Tsaka, yun nga, wag mong i-ignore yung mga sign na ibibigay niya sa'yo, no, either sa panaginip mo, either sa intuition mo, either sa mga repeating numbers, kung ano man yan. Yun, may mga bagay daw na kailangan mo nang mag-let go. Okay. There's a new beginning happening to your life, no? Scorpio. Ibig sabihin, may sitwasyon na magtatapos talaga sa'yo. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito is Scorpio, merong may mga magiging busy ata kayo dito. Sa iba kasi sa inyo dito is may mga i-work it out daw kayo na sitwasyon. Pwedeng sa sarili, pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga vehicles, ganyan, or maybe you have a travel situation, malayo man o malapit dyan. Something want to work it out or need to work it out. Nahando yung point na yun, no? Ang sinasabi rin dito is may mga bagay daw na kailangan mo magkaroon ng pag-evaluate and put effort doon sa bagay na yun. No, pag-isipan mo talaga siya.
Need ba? Dapat ba? Kailangan ba? Ito ba? Ganun ba? Ganyan. Nandun sa point na iyon, ano? And then, syempre, may mga wish come true na makakamit. Nandun din yung point na sabi ko nga, may magtatapos sa buhay mo kasi there's a new beginning happen into your life. Ay, gumini anak, gumini. Na makakaramdam ka na ng peaceful situation. Siguro may mga sitwasyon na mag-heal or may healed, mga ganyan. Kasaganaan, satisfaction is coming, and also, handun din yung point na may mga marireceive ka raw. Either pagmamahal, tulong, or gift. Or ikaw ito sa kanya. Parang nandun sa point na yun. Pero pagdating dito sa sitwasyon mo, alam mo ba na may tao dito? May tao dito, hindi ko alam kung isa siya or dalawa. Parang this person is the giving effort pagdating sa'yo. Hindi ko alam what way eh. Pero maging aware ka. Kung good energy siya, okay lang. Kung bad, medyo balansehin mo lang, no? Sa nakita ko dito. Kaya ingat ka pa rin. Anak, dito ko sa ano ni mami. Manay-chang mo. Nararamdaman niya sa'yo, vice versa, is the Ace of Wands. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman niya sa'yo, sabi niya naman dito, you're a person na napaka-very strong, mabait, passionate, and then also, is kung nagkahiwalay kayo dito, is nandun pa rin yung point na vice versa tayo gusto niya pala, para uli na isa pa pagkakataon dito sa sitwasyon na to. Parang iniisip niya na, si Scorpio kaya mapagbibigyan niya akong muli, or pwede na handun yung sa point na iti-text ka niya, parang nandun sa point na yun. Sana lang sana wala siyang hingin sa'yo. Or wala kang ibigay sa'yo, parang nandun sa point na yun. Kasi kung doon na, kasi nagkahiwalay kayo, tapos ganun na naman yung aura niya, hindi na rin maganda, di ba? Kung kayo naman is may third party relationship, ang nararamdaman niya sa Scorpio, sa may mga third party relationship, so may mga third party, hindi ko alam kung sino may third party, vice versa, pero itong energy na nakikita ko dito, isa na sabi niya, sana daw, kahit na ganun siya, mapatawad mo siya. Ganon. And then may sinasabi rin siya na either itong tao na to, mas bata ba to sa'yo? Or maybe nahandun yung point na medyo may pagka-immature siya. Ganon. Or maybe ikaw, sinasabi niyang ganon. Nandun sa point na yun. Vice versa. Kung wala naman third party, handun naman yung naramdaman siya, there's a passion. No? Parang alam mo yung point na ako, ano yung papakita mo sa akin, papakita ko sa'yo. At magpapakatatag ako sa'yo. Parang nandun sa point na yun. Walang third party. Maybe bago lang kayo nito, or nandun yung point na kung magkakilala na talaga kayo, waaring nandun pa yung sa point na wala pang kasiguraduhan, pwedeng nandun sa point na yun. Strong ka daw. Naramdaman niya sa'yo, you're strong, you're passionate, active, no? And there's an attraction. Ako nakikita dito pagdating sa situation. Intention niya sa'yo. Alam mo kung sa mga nagkahiwalay dito, sa mga nagkahiwalay, wala tinapos ka niya. Or ikaw ito. May pagtatapos Kung bago kayo nito, ganun din. Kung bago kayo nito, magtatapos pa rin kayo. Kasi andito ka na. Dito sa sitwasyon. Just ito, 9 and 10. So, dito Simon. Tingnan natin ako ano yung Simon. Okay, kung kayo na kaya wala, intention niya sa'yo, gusto ka, babalik siya. Gusto niya bumalik sa'yo. Ditong taon na to. Intention niya sa'yo is, I try to work it out again, this connection. Even if alam kong mahirap, ibalik yung tiwala. Sabi niya ganun. But I try. And sorry, sabi niya ganun.
Kasi andito rin si ano nagkaroon siya ng awakening parang gusto niya uli magkaroon ng resetting. Ay, pero no, no, no. No kang papaamuhin ka nito Kaya dito pala si angels mo ingat ka sa mga nagkahiwalay dyan. Well, asa sa'yo yan. Sarili mo yan Sabay ganun. Okay, kung kayo may third party, intention niya sa'yo, so may mga third party, intention niya sa'yo, kahit magbigay ka pa daw ng effort sa kanya, they put a guard pagdating dito sa kanya. Intention niya wala, I need to put a guard pagdating sa'yo. Kumbaga, nandun yung point na magiging okay, hindi okay, but there's a guard when it comes this connection. Nandun na sa point na yun. Kung wala naman kayong third-party relationship, kung wala kayong third-party relationship, pwede nandun yung point na may mga pagkadismaya situation pagdating dito sa sitwasyon. Intention niya sa'yo is, try my effort. I try my best na kung may mga bagay o sitwasyon na hindi ko kaya sa ngayon, but pipilitin kong ibigay ito sa iyo. Nandun siya sa point na yun. Or vice versa. So, walang third party to Kasi nandito rin ito. Tapos nandito to. Kumbaga, kung ano lang yung, sa ngayon, kung ano yung kaya ko yun. Parang hirap siya sa kakayahan. Alam mo yun? Hindi ko alam why Hirap ba siya sa pera or ikaw? Parang nandun sa point itong energy na nakukuha ko But I try my best, sabi niya. Ang kanyang action sa mga nagkahiwalay, action niya, oh my God. Action niya sa'yo dito, ay nako po, patay tayo dyan. Ingat ka. Action niya sa'yo is, I need your support. Parang andun pa rin siya sa aasa pa rin siya sa'yo. Tulad na sabi ko kanina, di ba? It depends on you. Okay, kasi itong tao na to masyado tong malihim din. Okay, sa mga may third party, action niya sa'yo is, hindi daw niya alam. Hindi siya sigurado sa situation. Nando siya, parang nag-iisip siya na hando siya sa point of action na, kailangan na ba? Dapat na ba? Hindi pa ba? Mahando siya sa point of thinking. Nasa thinking siya ngayon, dito sa sitwasyon. Ano, di ba? Thinking. Ano? Pareho naman kayo nag-iisip. Thinking. Both man kayong babae o lalaki, o babae man. Ando sa thinking. Nando yung mga point na nagiging very emotional kasi yung situation so may mga third party. Mahirap, lalo na may third party. Okay, kung sa mga walang third party, kasi alam mo yung mga third party, talagang malihim talaga ang isa dito. Masyadong misteryoso at mas secret. Kung may mga walang third party, action niya sa'yo, there's a planning situation ako na nakikita sa kanya. May mga iniisip o may mga pinaplano siya pagdating sa'yo, Scorpio. Yun, nandun yung, walang third party to, nandun yung plano na they want, kasi nandito yung point na they want na magkaroon kayo ng stability in life. Yun ang palagi niyang nasa isip. Yan. Kakaroon siya ng ganito yung, gusto ko ganito kami ni Scorpio, gusto ko ganito, gusto ko maging stable kami, gusto ko mag-business kami, gusto ko maganda yung buhay namin, gusto ko ganyan, gusto ko ganun. Yun yung action niya sa'yo. Para nagkakaroon siya ng mini-memo niya, yung mga balak niyang gawin. Feeling mo? Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, ang feeling mo sa kanya, Scorpio, sa mga nagkahiwalay medyo may mga time talaga na nagkaroon ka ng doubt, naging malihim, o nagkaroon ng mga lack of clarity at hindi nag-focus talaga sa'yo. Nandun yung point na nararamdaman mo sa kanya, naging patient ka actually sa kanya, hinabaan mo yung pasensya mo, ganyan. Or maybe siya din, nandun din yung pagiging patient niya, pagdating sa connection. So, yun nga, ang mga nakikita ko dito is, may mga time talaga, siguro you feel immature siya, o kaya is, siya yung tao na
nagkakaroon talaga siya ng interes sa iba. Napapatingin, kumbaga. Sa mga nagkahiwalay. Kung may mga third party, ganun din naman. Handun yung pagsisinungaling, handun yung lack of focus na rin siya sa'yo. Kumbaga, is wala na siyang iniisip pagdating sa'yo eh, kung babaguhin pa ba niya yung connection yung dalawa, kung iaayos pa ba niya, hindi. There's a lack of clarity kasi ako nakikita sa kanya dito. Yun. Kumbaga kasi nandun sa point, because of the third party kasi napopokus kasi siya sa iba. Nandun na yung point na yun. Kung wala naman third party, sa nakikita ko dito, sa baka wala ng third party, sa nakikita ko dito, nararamdaman mo sa kanya, yun, you're very excited, passionate, and yun nga, sabi mo, mahaba pasensya niya. Alam mo sa sarili mo na may mga bagay siya na gusto niyang sabihin sa'yo, pero hindi niya rin masabi, or ikaw ito sa kanya, mga ganun sitwasyon. May mga bagay na, minsan siguro tahimik na lang siya, or ikaw tahimik ka, may mga ganun. Yan. May mga sitwasyon na parang hindi mo siya naiintindihan or hindi ka niya naiintindihan. May mga ganung sitwasyon or nalalack of clarity kayo sa isa't isa or nalilito ka minsan sa mga sinasabi niya. Pwedeng na dun sa point na yun, no? Tingnan natin ang hidden. Seven of Cups. Ang bilis naman po. Seven and the Cups and, oh my God, 7 and 7, oh. Okay, itong tao na to, itong tao na ito kasi, ang nakikita ko sa kanya, siya yung tao na once na nagkaroon siya ng disappointment or hindi talaga siya naging masaya sa isang connection sa buhay or hindi niya nakuha yung gusto niya baby nandoon sa point na iba, no, naghahanap na siya. Kumbaga, handun din yung point na nakita ko dito, di na parang nagkakaroon siya ng interest sa iba. Ganun, itong tao na to. Hindi ko alam kung sino to. Or nandun yung point na, sorry. Andun yung point na it's more ano kasi siya, it's more on thinking, no? It's more on thinking about, gusto ko ganito, gusto kong ganyan, gusto ko gano'n, gusto kong ganyan, ganyan, ganyan. Andun sa point na yon sa itong tao na to. Kumbaga, handun yung point na maaring itong tao na to is palagawa ng sitwasyon o palagawa ng dahilan. Yun. Hindi ko alam kung sino siya. Or palaisip ng mga bagay-bagay. Yun. Pero kung third party ito, kasi nandito yung third, ako po, mahilig siya sa option. Or nandun talaga yung point na kapag hindi siya naging masaya, nag-searching na siya talaga. Ingat kayo. Kung bago kayo, ingat ka. Kasi itong tao na to, or maybe this is you, Scorpio, entertainer ka ba? Sabay ka na, or entertain, kung sino man ito. No? Parang alam mo yung, nandiyo sa point na, hindi siya kontento sa isa. Hindi ko alam kung anong gusto niya patunayan sa buhay. Anak, dito ka. Outcome. Ngayon, may hapa pa. May dahon pa. Ano ka? Okay, outcome. Sa mga nagkahiwalay, outcome, wala, hindi pa rin. Kahit ilang beses kayo na kasi we have the lovers, kahit ilang beses kayo pagbalikan at pagbalikan at pagbalikan, hindi kanya mahal. Hindi. Kasi gagamitin ka lang niya. This is not a love. This is a panggagamit. Sa mga nagkahiwalay dyan. Outcome nyo, maghihiwalay pa rin kayo. Magagamitan at gagamitin ka lang niya. Kung kayo naman is may third party relationship, wala hindi no? It's more on painful in this connection. Wala na yung love. Pero kung gusto mo pa rin magpatuloy, why not, diba? Magiging okay ba kami? Hindi. Hindi pa rin. Magiging ano lang kayo, same pattern. Kahit maging matagal kayo at hindi kayo magkahiwalay. Ganun, handun na yon. Kasi di sa 3 of Swords. Kasi dito sa sitwasyon, wala na yung love eh. Hindi ko alam kung bakit magkakonek kayo. Baka sakali, baka may anak kayo, kaya kung ganun. O kaya is, isa lang talaga is ayaw bumitaw. Pero maghihiwalay kayo. Ganun nakikita ko dito. Kasi nandun na yung, di ba sabi ko, saan ko man nakita yun, handun na yung ano, di ba, boundaries, or handun yung they putting a guard when it comes to this connection. Kung kayo naman is walang third party relationship, ang pattern ninyo, may mga time talaga na mag-aawit, hindi kayo magkakasundo talaga. As in, hindi kayo magsi-same pages. As in.
Pero yung isa sa inyo, pipiliting maging okay yung relationship. Magkakaroon ng mga disappointment. Yan. Pero at least, yung isa, kumakapit, di ba? Yun yung pinaka-the best. Kasi pag pareho kayong bumitaw, separation talaga yan. When it comes sa advice, pero sa iba dito, kung bago kayo nito, hindi kayo. Kung nagkakausap pa lang kayo niya, hindi. Kasi nandun yung panggagamit. Huwag kayong magpagamit. Pero kung ikaw yung nanggagamit, huwag mong gawin yun kasi karma yun. Okay, when it comes sa advice, we have the 10 of swords. Okay, when it comes sa advice is, you need to start a new beginning into your life. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan mo ilaya yung sarili mo, mag-start ka muli, bumalik ka sa simula, hindi naman kalabisan yun o hindi naman pagkabigo yung pagbabalik sa simula or from the basic or from the top. It's the meaning kasi ng time, the meaning kasi ng sitwasyon na yun is binibigyan ka ni universe ng pagkakataon na baguhin ang mga bagay o sitwasyon mo sa buhay kasi gusto niya maging okay ka. Gusto niya maging maganda yung buhay mo. Ganun. At umasa ka doon sa sitwasyon na yon na magiging maganda siya. Yun ang sinasabi. Sa lahat ng mga pagbabago magaganap sa buhay mo. And syempre, you need to focus, take it action, to make real. Have a clear goal. Alamin mo yung layunin mo palagi. Huwag kang malito sa direksyon na tatahakin mo sa buhay. Huwag kang mahatak na nakaraan, no? And then also is, use your common sense. Isipin mo maigi in advance. Ano ba yung layunin ko? Yan, mag-save ka ng money. Dapat magkaroon ka ng healthy lifestyle sa iniinom o kinakain, sa pera mo din. Isipin mo maigi daw yung advance palagi. Makakatulong ba? Hindi ba? Good ba? Tama ba? Mga ganong sitwasyon na sinasabi dito, ha? Ipupo. Baba mo na, anak. Anak na, anong buntot? Buntot na anak mo. Uy, Galileo. Unsent message. Uy, may tao dito na hindi maka-move on or text ng text, ganyan-ganyan. Either dead ma siya or handun yung point na gusto kang i-text, pero wag na lang, i-text, wag na lang, or dead matology. Ay, you're my drug. Ay, ganun. May obsession ata dito, ikaw yung niya, panghimagas. Should have been done, o kaya halimbawa yung yung, alam mo yung tao na madaling manawa. Ganyan. And should have been done, dragging on, already over, or denial. Oy, may taong denial, may tao na nag-iisip na, tapos na ba talaga kami dalawa? Tapos na, ayaw na niya ba akong munag sa akin? Ayaw na niya ba akong kausapin? Ganito, ganyan, ganon, kasi naman siya. Broken trust. Nawala na kasi yung trust, Hindi ko alam kung bago kayo nito, nagkakausap pa lang kayo nito, maaring nahando yung point na may something happen, na may nalaman siya sa'yo, or may nalaman ka sa kanya, and then ganun na. No, pero isa dito hindi nakaka-move on. Nag-iisip pa rin. Promises shattered, lies and cheating, and sweet then sawa. Ay, someone's wearing a mask. Ibig sabihin, may nagpapanggap talaga, no? Ingat, may nagpapanggap na tao. Ikaw ito or siya. Or sino man yun sa buhay mo. If love had a weight, would you still carry it? Hindi mo na, wala naman yung love, Sabay ganun The earth isn't always black and white. Okay, may tao dito na nagsistrategy, ha? Ingat ka. If you ask, I'll stay. Not everyone is meant to stay. Forever, some people come to teach you something. Okay, ibig sabihin may tao dito na teacher. Ibig sabihin may tao dito na magiging karma mo. Or kaya ipapamulat niya sa iyo, or ikaw ito, ipapamulat nitong tao na to yung pagkakamali. Or maaring sa relationship, may malalaman kang darating sa iyo ang isang tao, o darating sa iyo ang relationship na kasi
may malalaman kang lesson sa kanya or malalaman na lesson to each other, mga ganyan. Yun yung ipapadala sa'yo ng universe kasi gusto niyang mamulat ka na ganito yun eh. Dapat sa next time is wag na, ganyan-ganyan, ganito na. Kaya handito na rin si The Fool, di ba? Yun. May tao dito nagiging tanga lang. Arigato namaste, God bless.